At sa kanyang tabi ay ang dalawang magnanakaw, si Dimas at si Hestas. Aminin natin, ilan sa atin ay katulad ng dalawang magnanakaw, umiiwas umamin sa maling gawa, ayaw magpakumbaba. Pero isa sa mga magnanakaw ang agad nagpakita ng pagsisisi at buong puso siyang kinausap si Jesus. Hindi siya nagdalawang isip at walang pagdududa na naniwala siya na si Jesus ay anak ng Diyos Ama. Hindi ba't ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili at tinaring kami. Bumaba ka riyan sa kinalalagyan mo. Kalagyan mo rin kami. Gamitin mo ang kapangyarihan mo. Yan ay kung anak ka nga ng Diyos. Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw man ay pinarurusang tulad niya. Pero tayong dalawa, tama lang na maparusahan ng ganito. Tayo'y nagkasala at mga kriminal. Ngunit ang taong ito ay walang ginawang masama. Nagpagaling siya ng mga may sakit. Nagpalaya ng mga inaalian ng masamang espiritu. Hindi siya dapat ipinako sa krus. Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. At sumagot si Jesus, Sinasabi ko sa iyo, ngayon di, isasama kita sa paraiso. para ipaliwanag sa atin ang ikalawang huling wika. Narito si Brother Hernan Gonzales. Sinabi po sa banal na kasulatan sa Luke 23 verse 43. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, ngayon din isasama kita sa paraiso. Mga kapatid, ang mensahe na ito ngayon din isasama kita sa paraiso. Ito ay mula sa Lucas 23 verse 43 ng Biblia, kung saan sinabi ito ni Jesus sa isa sa mga kriminal na kasama niyang ipinako sa krus. Ang paksang ito ay tungkol sa pagpapatawad, kaligtasan, at pangakong paraiso para sa mga taong sumasampalataya sa Kanya. Nang humingi ng tulong ang kriminal sa kanyang kalagayan, kasalanan, tinugunan siya ni Jesus ng pangako na makakasama siya sa paraiso sa araw na iyon. Ito ay pagpapakita na walang kondisyon na pag-ibig at awa ng Diyos. Ang mga pangunahing puntos na ito ay sumusunod. Una, pangakong pagliligtas, promise of salvation.
Ang una pong nakatanggap ng kaligtasan ay isang kriminal na umamin sa kanyang pagkakamali. Hindi po sinabi ni Jesus kay Dimas na after the resurrection, sapagkat ang kaligtasan ng sangkatauhan ay pagkatapos ng muling pagkabuhay ni Jesus. Pero ang magnanakaw na ito, magnanakaw na nga, pero siya pa ang unang nakapagnakaw ng kaligtasan. Dahil noon din sa krus, ipinangako ng Panginoon ang kanyang kaligtasan. Sabi ni Jesus, now na, ngayon din, isasama kita sa paraiso. Mga kapatid, sinabi ni Jesus sa kriminal sa araw na ito ay makakasama mo ako sa paraiso. Ang ibig sabihin nito ay nagbibigay ng katiyakan, na garantiya ng walang hanggang buhay para sa mga sumasampalataya. 1 John chapter 5 verse 11, kahulugan ng paraiso o definition of paradise, ito po ay tinutukoy na estado ng kagalakan at pakipag-ugnayan sa Diyos para sa makatuwid. Namatay, hindi ito ang pangwakas na estado, kundi isang pansamantalang lugar ng pagpapala. Sinabi ni Jesus, ngayon din ay isasama kita sa paraiso. Nung likain ng Diyos ang sangkatauhan, ang taong minamahal ng Diyos, pinatira niya sa paraiso. Ngunit nung magkasala ang tao, ito'y umalis, pinaalis sa paraiso, dahil hindi po pwedeng magsama ang kasalanan at kabanalan. Dahil kung hindi paalisin ni Jesus, ni Yahweh ang tao sa paraiso, mamamatay sila. Subalit ang Diyos gumawa pa rin ng paraan para tayo makabalik sa Kanya. Biyaya ng Diyos o God's grace. Ipinakita nito ang walang hanggan at walang kondisyon na pag-ibig at awa ng Diyos na handang tanggapin ang sinumang nagsisisi, sumuko sa Kanya kahit sa huling sandali ng buhay. In Hebrew 3:19, kaya nga magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang patawarin ang inyong mga kasalanan. Kapatid, ang nagsasabi na siya'y walang kasalanan, dinadaya niyan Diyos. Tayo po'y nagkamali. At itong panahong ito ng Kwaresma ay paggugunita at magkaroon po tayo ng sariling pagninilay kung ano ba ang pagkukulang natin sa Diyos at sa ating kapwa. Ang pangatlong puntos, pagwasak sa mga maling paniniwala, destroying false belief. Sa araw na ito ngayon din, ito ay sumisira sa mga ideya tulad ng kapag makasalanan ka, sa impyerno na ang kaluluwa mo. Tandaan po natin, ang Diyos naghihintay siya na tayo magbalik loob sa Kanya. Tandaan kahit ano ang sama ng tao, kapag nagsisi at tumawag sa Panginoong Hesus, kahit sa bingit ng kamatayan, ay isasama ng Diyos sa paraiso. In Romans 10:9, kung ipapahayag ng inyong bibig na si Jesus ay Panginoon ng buong puso
at sumampalataya ka sa Kanya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. So brothers and sisters in Christ, ito pong ginawa ng magkriminal na ito, kaya maiksi lang kasi wala na po siyang panahon na gawin pa kung paano ipakita niya yung kanyang pagsisisi. Pero ang sinabi lang niya, kaawaan mo ako, kahabagan mo ako, Panginoon. God is a merciful God. Ang Diyos ay mapag-unawa, ang Diyos mapagpatawad. Walang kasalanan na hindi kayang patawarin ng Diyos, basta magsisi ka lang. Hindi katulad ni Ehestas na naroon sa kabila, na para bagang nagmamalaki pa, siya po ay hindi po naligtas. Pero ito si Dimas, sigurado, naroon siya ngayon sa piling ng ating Amang Yahweh El Shaddai doon sa kaharian. Bilang mga lingkod ng Diyos, naway wag nating sayangin ito pong pagkakataong ito ng Kwaresma, na atin pong magkaroon tayo ng self-realization, ma-realize po natin na hindi po tayo perpektong tao. Mayroon tayong pagkakamali sa isip, sa salita at sa gawa. Subalit pag inamin natin ito at humingi tayo ng tawad sa Panginoon, ay masasabi ko kung paanong pinatawad ng Diyos ang isang kriminal, tayo rin naman kahabagan, kaawaan ng Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Naway na pagpala kayo ng Diyos sa seminar na ito at itong recollection natin. Sumainyo ang habag at awa ng Diyos sa ating lahat. God bless. Panginoon, lumalangin sa'yo ang puso kong nag-iisa, kayo ang aking pag-asa. Panginoon, tugon sa aking dalangin, tapat kailanpaman, aking kapayapaan.